Hindi pwedeng habang buhay mong tatalikuran ang nakatakda para sa iyo, Amara. Kailangan kita. Kailangan ka ng lahi natin. Bakit ba gusto mong lumayo sa atin? Lola, ayoko nga ho sabing maging aswang. Kahit yan pang sinasabi niyong dapat na maging kapalaran ko, hindi ko ho kayang tanggapin yan. At bakit? Sasabihin mo na naman ba na dahil sa natuklasan mo nung namatay ang mga magulang mo? Aba, yun naman talaga ang nararapat, Iha. Dahil nagtaksil sila sa lahi natin. Hindi ho sila nagtaksi, Lola Lucinda. Sinikap lang ho nilang hindi makapanakit ng tao. Magkaibang bagay ho yun. At ano ang kinahantungan noon, ha? Namatay sila. Yan ang kapalit kapag tinanggihan mong dugo mo. Kapag umalis ka rito, wala ka nang babalikan. At hindi ka na namin magagawang kilalanin pa. Kung ganun lang naman, mas pipiliin ko na lang na mamuhay ng normal, na malayo sa takot. At kahit buhay ko pang maging kapalit, basta makaalis lang ako sa lugar na ito, tatanggapin ko, Lola. Kaya pasensya ka na kung bibiguin ka namin ulit. Pero kahit ano talagang gawin ko, hindi ko na kayang maging parte ng pamilya natin. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Hindi ko alam kung ano ang mas mahirap, ang magmahal o ang pumili ng taong mamahalin. Para kasing ang dali lang magsakripisyo sa isang tao na iniibig mo eh. Pero ang hindi madaling tanggapin ay kapag nagdesisyon na silang ayaw na nilang maging parte ka ng buhay nila. Ganito ba dapat magmahal? Lagi ka ba dapat masasaktan? Kung oo ang sagot, hanggang kailan ba dapat ganito? Hindi ko na rin kasi alam. Sa mga tagapakinig, isa lang ang tanong ko. Minsan na rin ba kayo nagmahal? At kung oo, ano ang mga kinaya niyong gawin para lang manatili sa tabi nila? Bago tayo tumungo sa mismong kwento, ipapakilala ko munang sarili ko. Ako nga pala si Leon. At tunghayan natin kung paano nagsakripisyo ang isang babaeng nagngangalang Amara para lang magawang manatili sa tabi ko. Ay, Leon! Bakit mo naman binasag ang baso, iho? Ay, tingnan mo na sugatan tuloy ang kamay mo. Halika rito, anak. Gamutin natin yan. Ano bang ginagawa ng babae niyan dito sa mansyan, Papa? At bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya umaalis? Hindi ko na kayang tiisin na panoorin siyang inaasikaso kayo na para bang wala siya naging atraso sa pamilya natin. Bakit? Anong meron? She's still your mother, Leon. Hindi ka ba masayang bumalik na siya sa buhay nating dalawa? Matagal na nating pangarap to, hindi ba? Na makasama ulit ang mama mo sa isang bahay. Kumpleto na ulit tayo, anak. Pangarap natin? Baka pangarap nyo lang. Huwag nyo akong isali, Papa. Dahil matagal ko na siyang tinalikuran at matagal ko na siyang kinalimutan. Mula pa nung iniwan niya tayong dalawa para ipagpalit sa kapatid mo. Leon, anak. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong patunayan sa inyo ulit ang sarili ko. Totoo ang sinabi ng papa mo. Kumpleto na tayo. Dahil hindi na ako aalis pa ulit sa tabi niyo. Anak, mahiya ka naman sa tawag mo sa akin. Matagal na kitang tinanggalan ng karapatang tawagin ako niyan. Para sa akin, wala na akong ina. Kaya wag kang masyadong mangarap na porket pinapasok ka rito ni Papa sa mansyon namin, ay ibig sabihin nun, makakapasok ka na ulit sa buhay namin. Dahil hindi. Matagal na akong tapos sa'yo. Kailan ka ba aalis, ha? Sana pinanindigan mo na lang yung pag-iwan mo sa amin. Kasi mas masaya nga kami nung nawala ka eh. Hindi ka namin kailangan dito. Leon, huwag mong pagsalita ng ganyan ng mama mo. Kahit pagbalik-balik na rin mo pa ang mundo, siya pa rin ang nagpakahirap na magluwal sa'yo. Sana bigyan mo naman siya ng kahit konting malasakit man lang. Alam mong pinagdaanan niya sa Tito Dante mo. Daniel, tama na. Huwag na kayong mag-away ni Leon. May punto naman siya eh. Ako ang may kasalanan kung bakit nasira ang pamilya natin doon. Kung hindi ko lang sana kayo tinalikuran para sa ibang tao, baka ngayon, buo pa rin tayo. Kaya kung kinasusukloman man ako ni Leon, tatanggapin ko.
Dahil yun ang nararapat. Pagsisikapan ko na lang na makuha ulit ang loob niya. Leon, alam kong hindi madaling mapatawad ako. Pero ngayon pa lang sasabihin ko na, hindi kita susukuan, anak. Kahit anong mangyari, gagawin kong lahat para lang mapatawad mo ko. At umasa ka namang matatanggap mo yun, Laura. Alam niyo, wala akong pakialam kahit magkaayos pa kayong dalawa eh. Basta wag niyo akong idamay sa mga kalokohan ninyo. At sa'yo, Papa, wag mong sabihin na hindi kita pinaalalahanan. Mahal po kita. Pero ang tanga ninyo eh. Para tanggapin ulit ang babaeng katulad niya. Dahil ako, hindi ko na siya kayang papasukin pa sa buhay ko! Hindi mo ako maiintindihan hanggat hindi ka napupunta sa sitwasyon ko, Leon. Maaaring masabi mo yan ngayon. Pero kapag dumating ng araw na ikaw na mismo ang magmamahal, maiintindihan mo rin kung bakit kahit anong mangyari, ay nagagawa ko pa rin mahalin ang mama mo sa kabila ng lahat ng pagkukulang niya. Ha? At sino namang nagsabi sa iyong may balak pa akong magmahal kagaya ng pagpapakamartir mo? Hindi ako bayani, Papa. Hindi ko kayang gawin ang ginagawa mo. Tutal, kaya ko naman ang sarili ko kahit wala akong babae sa tabi ko. Kaya kung may dapat kayong alalahanin, yun ay ang sarili ninyo. Lahat ng mga sinasabi ninyo sa akin, para sa inyo talaga yan eh. Dahil yan lang naman ang paniniwala mo. Yan ang gusto mong sundin. Dahil yan ang dinidikta ng puso mo. Pero minsan ba, kahit saglit lang, nagawa mo man lang bang maisingit ako sa isipan mo habang ginagawa mong desisyon mo na yan? Hindi yun ang gusto kong ipaiwatin. Hindi mo na kailangang itanggi sa akin, Papa. Pero huwag ka mag-alala. Kung ganyan ka talaga katanga, wala na ako magagawa dahil walang gamot sa katangahan. Hahayaan na lang kita. Tumatanda ka na rin naman eh. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ka kayang samahan ng pinagmamalaki mong babae. Dahil kung dumating ang araw, nagugustuhin ka naman niyang iwanan at saktan, baka hindi ko lang siya prangkahin katulad ng ginawa ko sa kanya ngayon. Baka hindi ko na siya matansya. Maniwala ka, Leon. Nagbago na ako. Napagtanto kong kayo talaga ng papadanyan mong mahal ko, hindi ang ibang tao. Kaya please, Leon, kahit konting awa lang naman at kahihiyan, pagbigyan mo na kami ng papa mo. Sabihin mo yan sa sarili mo. Saan ka pupunta, Leon? Leon! Nung gabing yon, pumunta na lang ako sa kondo ng kaibigan kong si Ranel. Wala dapat akong gana dahil masyadong pagod at lunod sa trabaho nitong mga nakaraang linggo. Ang least na gusto ko sanang gawin ay ang sayangin ng pahinga ko sa mga walang kwentang bagay. Pero anong magagawa ko? Nandun ang babaeng yon. That woman. Siya lang naman ang pinakaunang babaeng bumigo sa akin. Hindi ko makakalimutan kung paano ko sila nahuli ng kapatid ng papa sa kwarto namin sa mansyon. Nakapatong sa kanya si Tito Dante. Nagahalikan at nagyayakapan sila na para bang wala sila sa pamamahay namin. Mga bastos. Kung hindi pa ako umiyak sa likuran nila, hindi pa nila ako mapapansin. Akala ko, makakaramdam si mama ng takot. Akala ko matatamaan siya ng pagkahiya. Pero akala ko lang pala yun. Dahil imbes na lumayo kay Tito Dante at palayasin siya, anong ginawa niya? Ako ang pinagalitan niya. Hindi raw dapat ako basta-basta pumapasok sa kwarto ng may kwarto. And that night, ipinagpalit niya kami ni Papa. Kaya wag niyang aasahan na basta-basta ko na lang siyang mapapatawad. Better yet, wag na lang siyang umasa. Pagdating ko sa building, agad na ako sumakay sa elevator. Nang bumukas ito, pumasok ang isang babae na yukong-yuko. Halatang takot na takot sa kung anumang gagawin sa kanya ng isang bruskong lalaking hawak-hawak siya sa braso. Tapos, saka sumara ang elevator. Hindi ka nga pwede sa aming mag-inarte, Amara. Pinagsabihan na kita, hindi ba? Malaking datong ang makukuha natin dito. Kaya dapat galingan mo mamaya ang performance mo. Para naman makabingwit ka doon ng papa. Mama Gina, ayoko ng ganitong trabaho. Sana naman ho maintindihan niyo yun.
Nagtiwala ako sa inyo nang sabihin niyo sa aking trabaho ang ibibigay niyo. Para makapagbayad ako ng renta dun sa tinitirhan ko. Pero hindi niyo naman ho sinabing hindi matino ang papasukan ko eh. At saka, pumayag na nga ho ako maging dancer sa beer house niyo. Pero bakit ba naman pati ito? He! Wag na maraming sinasabi. Nandito na tayo. Kaya may magagawa ka pa ba? O kung gusto mo, mamili ka. Hahayaan kitang umalis ngayon na huwag nang tanggapin ang trabaho mo. Basta aalis ka na rin sa apartment na tinitiran mo. Tapos, hindi rin kita ihahatid doon sa tinitirahan mo. Gusto mo ba yon? Hindi naman ho sa inyong apartment Kaya wala naman ho kayong karapatang paalisin ako doon. Anong wala? Nakakalimutan mo na bang kapatid ko may-ari ng tinitiran mo? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala akong say doon dahil meron. Kaya iha, kung ako sa'yo, sundin mo na lang ang gusto ko. Sandali lang naman yon. Paliligayahin mo lang ang mga customer. Tapos may pera ka na. O di ba, dali lang? Tsaka andito naman ako. Hindi kita iiwan. Tiba-tiba tayo, Amara. Pero Mama Gina, Wala ka nang magagawa. Andito na tayo. Tara na. ayoko po Mama Gina, ayoko. Kuya, tulong! Tulungan mo po ako! Kuya! Speechless ako. Hanggang sa makarating ako sa floor ng kondo ni Ronel, tila wala na ako sa sarili ko, Miss Amy. Paulit-ulit na nagpi-play sa utak ko ang takot sa mukha ng babae. Pati na rin ang kagustuhan nitong makawala mula sa lalaking kasama niya, na mukhang binabae pala. Halata kasing iba yung pitik ng katawan eh. Dahil sa scarf na nakapulupot sa leeg nito, pati na rin sa fake bag na nakasabit sa braso nito. Isama mo na rin ang boses niyang inipit. Bumuntong hininga ako nang makatayo ako sa harapan ng pintuan ni Ranel. Dahil hindi kinaya ng konsensya ko, tumalikod ako tsaka mabilis na tumakbo palayo doon. Naalala ko pang sa ika-4 na palapag sila ng building lumabas. Habang ang kondo ni Ranel ay nasa ika-5 palapag lang. Ginamit ko na lang ang hagdan dahil ang tagal bumukas ng elevator. Pagdating ko doon, nakita ko ang babae na nagwawala habang pilit siyang ipinapasok ng lalaki na mukhang sumo wrestler sa kwarto. Halata mong wala siyang laban dahil hawak pa siya ng baklang maskulado na kasama niya kanina. Huwag mo na kaming pahirapan, Amara. Nauubos na ang pasensya ko sa iyo, ha? Tumigil ka na. Kung ayaw mo may gawin ako sa iyong hindi mo magugustuhan. Parang awa mo na, Mama Gina. Ayoko nga po kasing pumasok sa loob. Pakawalan niyo ako rito! Tulong! Gaga! Wala makakarinig sa iyo rito dahil soundproof ang kwarto na ito. Kaya huwag ka nang umasa at sumunod ka na lang kung ayaw mo masaktan. Ay! Sino ka? Bakit ka ba nakikialam dito, ha? Kuya, ikaw yung nasa elevator kanina, di ba? Kuya, tulungan mo ko. Pinipilit niya ako sumama sa lalaking niyan. Ayaw ko nga. Iliyo mo ako rito, parang awa mo na. Hindi ka ba marunong makaintindi, ha? Sinabihan ka na niyang ayaw nga niya sa pinagagagawa mo pero ayaw mo pa rin tumigil. Hoy! Hindi porke gwapo ka, ay hindi kita uurungan. Unang-una sa lahat, hindi mo kilala ang babaeng yan. Kaya wag mo siyang kinakampihan. Dancer yan sa beer house na pagmamayari ko. At siya ang i-request ng customer ko sa bayan. Kaya dapat lang nasundin ko sila, no? Pasalamat ka pa nga, Amara. Kasi nagustuhan ka ng mga lalaking parokyano sa atin. Tapos ikaw pa itong tumatanggi dyan? Tandaan mo, ikaw ang lumapit sa akin para sa trabaho. Tinulungan lang kita. Tapos ikaw pa ang may ganang mambaligtad sa akin sa harapan ng... Well, papang yan. Iba ka rin, no? Ang kapal ng mukha mo. Nilapitan kita kasi akala ko matutulungan mo ko. Pero anong ginawa mo? Gusto mo akong ibenta sa kanila. Wala na ngang problema sa akin na sumayaw. Pero yung ilalabas sa beer house, pinag-usapan na natin yan. Pero hindi ka sumunod. Tama na yan. Kahit ano pang rason mo, kung ayaw ng tao, wag mo nang ituloy. Hihilahin ko na sana paalis yung babae.
Nagbigla akong dinambahan ng sumo wrestler na customer yata nung bakla. Muntik na ako hindi makahinga, Miss Ami. Buti na lang, alerto ang katawan ko dahil sa pangyayari. Kaya mabilis ko lang siyang naitulak paalis sa akin. Dahil ayaw ko namang ma-involve sa kahit anong kaso, ay agad kong hinila ang babae palayo. Hindi na kami gumamit ng elevator at dumaan na lang sa hagdan. Dinig ko pang nagsisigaw yung bakla, habang naririnig ko rin ang mabibigat na yabag ng sumo wrestler. Saan tayo pupunta? Hindi ko rin alam. Basta kailangan mo makaalis dito. At baka kung ano pang gawin nila sa'yo. Salamat sa tulog mo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling hindi ka dumating doon. Baka kung ano nang ginawa nila sa akin. Mamaya na tayo mag-usap. Dito na lang tayo sa elevator na to dumaan. Sigurado naman akong hingal na yung lalaking humahabol sa akin. Kaya yun ang aasikasuhin ni Mama Gina. Sige. Sumakay nga kami sa elevator ng ikatlong palapag. Hingal na hingal kaming dalawa, habang nakasandal ang mga likuran sa pader. Ilang minuto kaming walang imik hanggang sa magtawanan kaming dalawa. Nang magkatinginan kami, natigilan ako, Miss Ami. Kasabay nun ang pagkabog ng puso ko. Dahil masyado akong distracted sa mga iniisip ko kanina, hindi ko napansin na maganda pala siya. Hindi siya yung malaanghel sa kainosentihan, pero parang iba yung tama ng ganda niya para sa akin. Hello! Kuya, kasama pa ba kita? Nandito na tayo sa ground floor, oh. Masyado ka namang kumakatitig sa akin dyan. Baka mamaya niyan, mahulog ka, ha? Bahala ka. Hindi pa naman kita masasalo. Huwag ka masyadong mag-assume, miss. Baka mamaya sa sobrang taas ng lipad mo, lumaga pa ka dyan. Ikaw naman, para kang hindi mabiro dyan. Ang suplado mo naman kagad, eh. Look, siguro naman ngayon na natulungan na kita, hindi na ulit magtatagpo ang landas nating dalawa, no? Masyado ka kasing nakakarindi kanina eh. Parang hindi mapaanak na baboy. Ang tinis ng boses na masakit sa tenga. Uy, grabe ka naman sa parang hindi mapaanak na baboy. Eh, totoo namang natatakot ako kanina eh. Salamat lang sila, nagpipigil ako. Kaya hindi ako lumaban. Pero naku. Ano? May sinasabi ka? Minumura mo ba ako? Ikaw na nga itong tinulungan eh. Hindi ah. Ang sabi ko, salamat. Subukan mo kayong manunuli. Baka tuluyan kang mabingin yan eh. Whatever. Siguro naman, hindi ka nahahabulin ng mga yan ulit. Pwede na ba akong umuwi? Oo naman. Wala naman sigurong pumipigil sa'yo. Pero ako? Wala akong masasakyan eh. Wala kasi akong pera kaya siguradong maaabutan ako. Tumahimik ka na. Sabihin mo na lang kung gusto mong makisakay sa sasakyan ko. Pagbibigyan naman kita eh. Basta wag ka lang masyadong maingay, please. Nako, hindi na. Baka pag sumakay ako, marumihan pa yung kotse mo. Alam mo na, poor. Kaya ayos na ako maiwan dito. Makakahanap pa rin naman ako. Uy, ano ba? Makahila ka naman ng wagas. Sasama naman ako sa iyo eh. You shut the fuck up and sit down. Ayoko sa babaeng madaldal. Hindi naman kasi kakayanin ng konsensya ko kung may mangyayaring masama sa kanya, Miss Ami. Kaya pinasakay ko na. Mukha naman siya mapagkakatiwalaan. At kung hindi naman, edi, pababain ko na lang sa gitna ng daan at iwanan kung may gagawing masama. Pero mula nung makaalis kami sa building na yon, wala pa rin siyang imik. Ilang beses ko na siyang nililingon. Pero tulala lang siya sa kawalan. At parang ang lalim ng iniisip. Kaya sinubukan ko siyang kausapin. Saan ka pala nakatira? Hindi ko alam kung saan ka ihahatid kung hindi mo sasabihin sa akin. Hindi ko alam. Siguro kahit sa gilid ng kalsada mo na lang ako iwanan, ayos na sa akin. Nababaliw ka na ba? Hindi pwede. Paano kung anong nangyari sa'yo, ha? Wait, may tanong ako sa'yo. Kung bigyan ka ng pagkakataon na balikan ng isang senaryo sa buhay mo para baguhin, anong parte yun ang nakaraan mo at bakit? Napakalayo ng sagot mo sa tanong ko. Sagutin mo na lang kasi.
Mahirap ba yun? Sana pala hindi ko na lang siya sinubukang kausapin. Maririndi na naman pala ako. Ano ka mo? Narinig ko yun. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin kung saan kita ihahatid? Para naman makauwi na ako sa amin. Ako kasi, nung panahon na naglayas ako sa amin, kahit papano, nakakaramdam ako ng guilt dahil parang iniwan ko sa ere ang lola ko. Pero kung hindi naman kasi niya ako pinilit na gawin ang ayaw ko, hindi naman ako magmamatigas sa kanya eh. Bakit pa kasi ang hilig ng mga taong pilitin ako sa isang bagay na hindi ko naman gusto? Baka masyado ka kasing madaling kumbinsihin na alam nilang konting paglalambing lang, bibigay ka agad. Dapat hindi ganon. Dapat may paninindigan ka. Bakit ikaw? Naranasan mo na ba yon? Anong ginawa mo? My mom cheated. Sa sarili kong tiyuhin. Kapatid ni Papa. Nagmakaawa ako sa kanya. Kaming dalawa ni Papa. Na huwag niya kaming iwanan dahil hindi namin alam kung paano kami magpapatuloy nang wala siya. Pero anong ginawa niya? Iniwan pa rin niya kami. Tapos ngayon babalik-balik siya. Nakakatawa lang. Sa ilang taon na dalawa lang kami ni Papa sa mansyon, natuto akong tumayo sa mga sarili kong paa. Dati, tuwing nakakakita ako ng pamilya na kumpleto, palagi kong umuuwing luhaan. Pakiramdam ko, talunan ako palagi dahil hindi magkasamang mga magulang ko sa iisang bahay. Na imbis siya ang nag-aasikaso sa akin, mga katulong pa namin. At si Papa, walang gabing hindi siya umiinom para lang makalimutan yung sakit na dinulot ng babaeng yun. Kaso wala eh. Matigas siya. Tapos kung kailan ayaw na namin sa kanya, saka siya babalik. Di mali. Porket mahal na mahal siya ni Papa, iti-take advantage na lang niya. Ang galing niya kung ganon. Pero ako, hindi na ako bata. Kaya hindi na niya ako mauuto. Ang hirap mamulat ng maaga sa totoong mundo, no? Kasi, kahit anong pilit ng mga matatanda na mauto tayo, hindi nila magawa. Dahil alam na natin kung anong totoo. Oo. Kaya ikaw, kung talagang may paninindigan ka, kung talagang ayaw mong sundin ang sinasabi sa'yo ng mga taong nakapaligid sa'yo, panindigan mo. Oo naman. At ikaw, ganun din ang gawin mo. Dahil sa lahat ng nangyayari sa mundong to, ang masasabi ko lang, wala kang ibang magiging kakampi kundi ang sarili mo. Sa dami ng pinag-usapan natin, hindi mo pa rin sinasabi kung saan ka nakatira. Kaya bahala ka. Sa ngayon, doon ka muna sa mansyon namin. Bukas ka na lang bumiyahe pa uwi sa inyo. Teka, ano? Wala siyang nagawa nang makita niyang pinagbuksan kami ng gate ng gwardya na nagbabantay sa mansyon. Sumaludo lang ito sa akin, saka ko tuluyang naiparada ang sasakyan sa harap ng bahay. Nauna na akong bumaba, tapos pinagbuksan ko siya ng pintuan. Kitang-kita ko ang mangha sa mga mata niya, Miss Amy. Ang ganda naman pala ng mansyon niyo. Malamig ba dyan? Oo, may aircon. Halika na, pumasok na tayo. Inaantok na ako. Leon, iho, nakauwi ka na pala anak. Kanina pa kami nag-aalala sa'yo ng papa mo. Tinawagan namin si Ranel, ang sabi niya, wala ka raw sa kondo niya. Pati na rin ng mga kaibigan mo, kaya hindi na kami nakatulog. Kaya buti na lang at talagang umuwi ka na, iho. Leon, alam kong may hinanakit ka sa mama mo. Pero hindi mo na sana kami pinag-alala ng sobra. Ilang beses sumakit ang puso ko nang sabihin sa akin ni na Lance na hindi ka naman daw nakipagkita sa kanila. Kaya wala silang ideya kung nasaan ka. Wala naman akong sinabing makikipagkita ako sa kanila eh. Kayo lang ho ang gumagawa ng ikasasakit ng loob ninyo. At sino naman itong magandang dalagang kasama mo? Ikaw ba ang nobya ng anak kong si Leon, iha?
Ha? Naku, hindi po. Sa katunayan Pwede na... bang wag niyo na lang kaming pakialaman? Kung saan man siya nanggaling at kung kaano-ano man niya ako, wala na kayong pakialam doon. Nung nahuli ko kayo ni Tito Dante, hindi naman kita tinanong ng harap-harapan kung anong relasyon mo sa kanya, di ba? Leon, sumusobra ka na. Alam kong galit ka pero huwag ka namang maging bastos. Sige, siyang kampihan mo, Papa. Wala akong pakialam kahit ano pang mangyari sa inyong dalawa. Ayoko lang na masyado siyang umaakto na para bang napakabuti niyang ina sa akin. Pero ang totoo, hindi naman. Bakit? Hindi naman siya naging nanay sa akin eh. Ang sakit mo na masyadong magsalita, Leon. Tanggap ko naman kung galit ka sa akin eh. Matagal ko nang nahanda ang sarili ko sa bagay na yan. Na hindi magiging madali. At baka walang tsansang maramdaman mong nagbago na ako. Dahil sarado ng puso't isipan mong tanggapin pa ako. Pero magpahinga ka naman, anak. Pagpahingain mo naman ang galit mo sa akin. Kahit ngayong gabi lang. Leon, kahit paano kasing gawin mo, nanay mo pa rin ako eh. Kahit ayaw mo, hindi pa rin magbabago ang katotohanan ako ang nagluwal sa'yo sa mundong ito. At kung para sa'yo, malas ka dahil ako ang nanay mo? Yun ang totoo, anak eh. Pati ba pag-aalala ay pagkakait mo pa sa akin? Natatakot lang naman ako na may mangyari sa'yo. Butit alam mong malas ako dahil sa'yo. Alam mo, ayos na sa akin kahit hindi ako pinanganak na marangya ang buhay eh. Basta hindi ikaw ang naging nanay. Kung talagang may malasakit ka sa akin, sana dati pa lang, iniisip mo na kung paano ako maaapektuhan ng mga desisyon mo sa buhay. Kung talagang mahal mo ko gaya ng ipinaglalaban mo, una pa lang, hindi mo na kami tinalikuran. Bakit yun pa? Kung kailan huli na ang lahat? Kung kailan wala na akong pakialam sa'yo, ha? Leon, pasensya na ha. Pero inaantok na kasi ako eh. Pwede mo na ba akong dalhin sa magiging kwarto ko? Tsaka, hindi ka ba napagod katatakbo natin kanina? Ako kasi, oo. Sumasakit na ang katawan ko eh. Panigurado na to bukas. Ang bigat na ng katawan ko. Ma'am, sir, kung ayos lang ho sa inyo, makikitulog ho sana ako rito ngayong gabi. Huwag ho kayong mag-alala dahil bukas na bukas po ay aalis din po ako kaagad. Kaibigan ka ba ni Leon, Iha? Wala namang problema sa akin kung matutulog ka rito. Para makapagpahinga na rin kayo ni Leon. O Leon, narinig mo yun? Tara na, akyat na tayo. Leon, pasensya ka na talaga. Ayoko na marinig ang mga yan mula sa'yo. Hindi ko yun kailangan. Sige, akyat na tayo. Aaminin ko, masakit din para sa akin ang ginawa kong pagsagot-sagot sa kanya kanina. Nasanay akong buong buhay ko ay naghihintay lang ako ng pagbabalik niya hanggang sa magsawa ko. Pero ang saktan ko siya gamit ng mga salitang sinabi ko sa kanya, hindi. Alam kong kapag narinig ako ng batang Leon, ay pinaghahampas na ako nun sa galit dahil hindi niya magagawang saktan ang mama Laura niya. Pero anong magagawa ko, Miss Amy? Tao lang din naman ako, may damdamin. Kaya bago pa sana ako husgahan ng ibang tao na nanay ko pa rin siya, uunahan ko na kayo. Madali naman siyang tawaging mama, pero hindi madaling tanggapin kung susubukan niyo magpakananay ulit sa akin. Dahil ang bigat ang iniwan niyang trauma sa akin. Kaya sana, bago niyo ako husgahan, intindihin niyo muna kung paano ba ako nasaktan. Dito ang kwarto ko. Dito tayo matutulog. Ano? Tayong dalawa? Bakit? May masama ba? Wala naman akong gagawin sa'yong masama. Ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Aalis ka rin naman agad bukas. Kaya imbis na magpahanda pa ng magiging kwarto mo, dito ka na lang. Malaki naman ang kama ko. Kasya tayong dalawa. Kahit nga hindi pa tayo magkadikit eh. Kung sa bagay, may punto ka naman. Sige, tulog na ako ah. Sandali lang. Kanina pa kasi tayo nag-uusap. Nasabi ko na sa'yo lahat ng hinanakit ko sa buhay. Natuklasan mo pa nga kung paano ako sa harap ng mga magulang ko eh. Oh, tapos?
Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ipagkakalat yun sa ibang tao eh. Pero ikaw, ni pangalan mo hindi ko alam. Sus! Yun lang pala eh. Akala ko pa naman kung ano na. Amara. Yun ang pangalan ko. Amara. Sige na nga. Matulog ka na. Sana bukas, hindi ko na makita ang pagmumukha mo ulit, ha? Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na. Salamat ulit, Leona. Alam kong masakit para sa ating dalawang mga nangyari ngayong gabing to. Ni wala nga akong ideya kung bakit kailangang mangyari nito. Pero salamat. Kasi kahit papano, naramdaman kong may kakampi pa rin pala ako. Ang dami mo pa rin sinasabi. Matulog ka na. Oo na. Eto na. Eto talaga. Masyadong suplado. Good night, Amara. Good night din, Leon. Dito tayo pare. Ang sabi ni Mama Gina, may papakilala raw siya sa ating kikay mamaya. Virgin pa raw pare. Kaya sino ba ako para tumanggi, di ba? Malay mo, ito na yung pinaka-inaasam-asam kong... Hi boys! Oh my God, Lance Iho! Talagang pinuntahan mo ako rito, ha? At sino yung kasama mo? Friend mo? Ang ganda at sexy mo yata ngayon, Mama Gina. Meron bang pumoporma sa'yo? Masyado ka ng pakit eh. Lance, iho. Napaka mapagbiro mo talaga. Alam mo namang pihikan ako sa lalaki, hindi ba? Hindi ako basta-basta nauuto ng mga bulaklaking salita nila. Kahit gaano pa sila kagwapo. Yan naman talaga ang gusto ko sa iyo, Mama Gina eh. Kahit sila dapat ang no choice, kapag nakaka-enkwentro ka, parang mas nagmumukhang ikaw pang dihado. Loko. Ano bang sadya mo nito? Nakalimutan mo kaagad, Mama Gina. Di ba sabi mo nga may ipapakilala ka sa aking alaga mo. Yung maganda, yung sexy, at mala-inosente ang muka. I see. Talaga kayong mga lalaki kayo na napapadpad dito sa beer house ko. Hindi niyo na pinapansin ang mga totoong junakis ko, ha? Gusto niyo talaga mga peke. Buti ka mo, at bumalik pa yun sa akin. Akala kasi niya ay may mapupuntahan pa siya kapag tinakasan niya ako. Teka, sandali lang. Tatawagin ko. Yun! Yes! Salamat, Mama Gina! Uy, gago. Sino ba yung nire-request mo sa kanya? Tsaka yun bang pinunta natin dito? Akala ko ba magsasaya lang tayo? Bakit parang may gusto ka pang gawing ibang bagay? Alam mo kasi pare, hindi lang naman para sa akin ang babaeng yun kundi para sa ating dalawa. Alam ko ang nangyayari sa bahay ninyo ngayon. Kaya alam kong stress ka Stress ka na nga sa kumpanya tapos hindi ka pa magsasaya. Kaya ito, dinala kita rito sa beer house. Tignan mo ang paligid mo. Ang dami chika babes na nakatingin sa'yo, di ba? Yung iba kumikindat pa Kaya alusin up bro. Malay mo, hindi lang isang babae ang swertehing makahook up mo. Ulol! Lance! Dinamay mo pa talaga ako dyan sa kalukuhan mo. At saka, hindi ako pumunta rito para mag-table ng kung sino-sino babae lang, no? Lalo na, talagang hindi ko na siya nakita ulit. Cheer bro! Eto biro, minom ka muna. Para nun mahibas-basang ka. Ayos lang naman na ma-awkward ka kapag una. Pero kapag kumalat na ang init sa katawan mo, huwag ka nang magpipigil ha. Tigilan mo ako sa ganyan mo, Lance. Ayoko ng sakit sa ulo. Iinom ako pero konti lang. Alas siya. Napaka-uptight mo naman. Minsan na nga lang tayo lumabas Tapos tatanggihan mo pa ako sa mga gusto kong ipagawa sa'yo. Hindi ko na lang siya sinagot at nilagok ang alak na binigay niya sa akin. Gumuhit yon sa lalamunan ko. At sa hindi malamang dahilan, mabilis na kumalat ang init sa katawan ko. Hindi na kasi ako madalas uminom, Miss Ami Kaya ito siguro epekto nun. Hindi rin nagtagal, muling bumalik si Mama Gina.
na hindi ko alam kung bakit napakapamilyar sa akin kasunod ang isang babae na hindi ko makakalimutan ng itsura. Lance, ito na pala si Amara. Amara? Wow, napakaganda naman pala ng pangalan mo. Parang katulad mo. I'm Lance. Ako nga pala si Amara. Bakit yun ang boses niya? Masyadong malamig. Napakalayo sa babaeng akala mo. Nakalunok ng mikropono nung kasama ko siya. Nung gabing yun. Siya yung sinasabi ko magtitable sa'yo bilang pambawi mo sa kasalanan mo sa akin. Ayusin mo to, Amara, ha? Last chance mo na to sa akin. Kapag nabigo ka pa dyan, hindi na ako magdadalawang isip na palayasin ka. Opo, Mama Gina. Mama Gina naman. Huwag ka naman masyadong harsh kay Amara. Tignan mo, oh. Para siyang natatakot sa'yo. Baka mamaya ay ma-pressure siyang sumama sa amin ng kaibigan ko. Ay, ayoko naman nun. Ay, hindi naman siya mapipressure. Lalo na't alam niya kung anong kasalanan niya sa akin. Tama ba ako, Amara? May punto si Mama Gina, Sir Lance. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ako mape-pressure sa'yo. Halika. Umupo muna tayo rito para makapagsimula na tayo. Ikaw rin, Leon. Amara, ikaw nga. Dito ka pa rin nagtatrabaho? Wait! Magkakilala kayo? Paano? Leon? Uminom na tayo. Lumipas ng isang oras pero hindi pa rin ako lasing, Miss Aming. Ni hindi ko na nga magawang malunok ang alak dahil talagang hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko na ulit siya, si Amara. Nung gabing sinabi ko sa kanyang sana hindi ko na siya makita kinabukasan, hindi ko akalain na tototohanin niya. Kasi ang bala ko sana, ipapasok ko siya sa kumpanya para hindi na siya matakot na bumalik sa pinanggalingan niya. Pero heto pa rin siya. Ginagawa ang isang bagay na ginusto niya ng takasan. Sa buong oras na yon, si Lance lang ang dumadaldal sa aming tatlo. Hinahayaan ko na lang din dahil medyo may tama na. Akala nga niya sinasabayan ko siya. Pero ang totoo, hindi. Ibinibigay ko rin sa kanyang baso ko ng palihim. Dahil si Amara lang ang focus ko. Ayokong mawala siya ulit sa paningin ko. Sir Lance, tingin ko masyado na po ang tama niyo. Tara na po sa place mo. Baka mamaya niyan makatulog ka. Ikaw rin, sige. You'll miss the fun. Oo. Hindi ko na nga makakalimutan eh. Thank you for reminding me, darling. Siya nga pala. Ayos lang ba yung kasama natin ng kaibigan ko, si Leon? You see, malungkot siya nitong mga nakaraang araw eh. And I wanted to make him happy. Hindi naman siguro issue sa'yo, no? Have you ever tried a threesome? Lance, enough! Hindi mo na kaya. Uuwi na lang tayo. At ikaw rin, Miss Amara. Sumama ka na sa amin para maihatid ka namin sa bahay ninyo. Pasensya ka na, sir. Pero kailangan kong sundin ang iuutos ni Sir Lance. Kasi siyang nabayad kay Mama Gina para ma-table ako. Kung tatanggihan ko siya, baka magalit sa akin si Mama Gina. Alam mo na, I have to pay some bills. Kaya hindi ako pwedeng tumanggi sa kanya. Hindi mo ba nakikita tong kasama ko? Konti na lang, knockout na to eh. At kung gusto mo talagang sumama sa kanya, sige. Basta sasama ka sa amin. Ako nang bahala kay Sir Lance, Sir Leon. Yun, pare. Huwag mo naman masyadong sungitan si Amara, oh. Pag yan umiyak, magdaka sa akin. Mahal ang bayad ko sa kanya, okay? Kaya kung ano man ang gusto naming gawin fun tonight, wala ka na dun. At ako, hindi ako lasing, ha. I can manage myself, see? Ayaw ko pa rin tumayo, Sir Lance, Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Yan bang sinasabi mong kaya mo pa, ha? Sumusubsob ka na dyan sa lamesa. Tara na. Dalhin na natin tong si Amara para maihatid ko na kayong dalawa. Ayoko pa nga sabi, pare. Gusto ko pa siyang makasama. Eh, pwede ba?
Lubayan mo ako. Let's go, Amara. Huwag mo siyang hahawakan. Ano bang problema mo, ha? Kanina ka pa, ha? Gusto mo ba talagang magalit ko sa'yo, ha? Hindi naman ikaw ang pinunta ni Amara sa table natin, kundi ako. Hindi ka nga niya kilala, eh. Tapos nagagawa mo pong makisingit sa amin dyan. Magkaroon ka naman ng kahit konting delikadesa, pare. If inaatake ka ng episodes mo, sasabihin ko na sa'yo, ha? Hindi ako si Tito Dante at si Tita Laura. Leon, tama na. Ano ba? Hayop ka. Pinagsasabihan ka lang. Dahil lasing na lasing ka na. Tapos ganyan pang sasabihin mo sa akin? Ang galing mo rin, ha? Pre, hingya ka. Nagising ako dun, ha? Kasi totoo naman, ha? Kung inaakala mo ikaw si Tito Daniel at ako si Tito Dante, nagkakamali ka. Kung basta ka, parang pagmamayari mo sa Amara, eh. Eh, hindi naman, eh. Ikaw na nga sinama rito tapos ganyan pa ugali mo? Eh, hayop ka. Binabastos mo na si Amara, eh. Walang niya. Binabastos na yun, pare. Hindi ko pa nga siya hinaawakan, eh. Ano bang pambabastos sa'yo, ha? Ganito, ha? Papatayin kitang hayop ka! Ay, ano ba nung nagkakagulo rito? Bakit ba kayo biglang nagsusuntukan yan? Ikaw, talagang hindi ka na nadala, no? Bakit hindi mo pa rin pinakakawalan si Amara? Alam ninyong ayaw niya ng trabahong to. Tapos ganitong gagawin mo sa kanya? Binibenta mo pa rin siya sa iba. Ikaw na naman? Hoy, lalaki. Hindi porket mapera ka. Eh may karapatan ka ng manduhan ako sa kung ano at hindi ko dapat gawin, ha? Ang kapal naman ng mukha mo makialama at manira ng business ko. Kung tutuusin, si Amara muling lumapit sa akin para sa trabahong ito. Tapos ganito ang gagawin mo rito? Manggugulo ka? Tama na, Leon. Tumigil ka na. Hindi ka naman nakakatulong, eh. Tama si Mama Gina. Ako ang lumapit sa kanya. Ako mismo ang pumili na bumalik sa buhay na to. Bakit? Kasi ayaw ko namang gawin to, eh. Wala naman akong pagpipilian. Hindi naman ako katulad ninyong mayayaman na kahit kailan nyo gusto, pwede nyo gawin ang kung anong gusto nyo. Kaya ako, wala akong ibang alam na paraan para mabuhay, kundi ito lang. Lalo na't hindi naman ako taga rito. Taga-probinsya ako at walang ibang tutulong sa akin. Ako, nandito naman ako, ah. Ano sinabi mo? Fuck! Ewan ko sa inyong lahat, nakakainis kayo. Aba, ikaw pa may gana magsabi niyan, ha? Bouncers! Kunin niyo ang lalaking to. Palayuin niyo sa lugar na ito at, ay nako, baka masira pa ang business ko dahil sa kagagawan niya. Hindi nyo na kailangan gawin yan. Dahil kusa akong aalis. Bad trip na bad trip ako, Miss Ami. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Galit na galit ako. Pero alam ko na sa kabila ng galit ko, may parte sa akin na nasasaktan. Hindi para sa sarili ko, kundi para kay Amara na walang ibang tatakbuhan, kundi ang trabahong ito lang. Kasalanan ko rin, eh. Kung una pa lang sinabihan ko na siyang gusto ko siyang tulungan, edi sana hindi na siya bumalik pa dito. Pabagsak kong sinarado ang pintuan ng kotse. Sabay hampas sa manibela. Grabing frustration ko na gabing yon, Miss Ami. Ang dami kong gustong gawin, pero hindi ko alam kung anong uunahin. Basta ang alam ko lang, parang hindi ko kaya makita ulit si Amara sa buhay na kung anong meron siya ngayon. Natigilan lang ako nang may kumatok sa pintuan ng kotse ko at walang iba, kundi si Amara. Sabi ko na, eh, hindi ka pa rin umaalis. Buti na lang talaga na abutan pa kita. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Lance? Akala ko ba sasama ka sa kanya? Mamaya ka na magsalita, pwede ba? Papasukin mo muna ako. Ilalamig na ako rito sa labas, eh. Oo, sige. Ayun na, pumasok ka na. Buti na lang talaga na abutan pa kita.
Akala ko talaga umuwi ka na eh. Wala akong lakas na bumiyahe. Hindi ganun kagandang pakiramdam ko. Kailangan ko munang magpakalma rito. Hindi ko talaga inakalang magkikita pa tayo ulit. Ang tagal na nun eh, di ba? Isa ba o 2 linggo? Hindi ko na matandaan. Pero grabe, sa haba nun, ang dami na kaagad nangyari. Bakit bumalik ka ulit sa Mama Gina mo? Dahil yun lang ang choice na meron ako. Biglang nagkaroon ng katahimikan sa aming dalawa. Titig na titig lang kami sa isa't isa. At hindi ko alam kung paano. Pero kusa na lang gumalaw ang kamay ko para hilahin ang batok niya, sabay hinalikan ko. Mula sa mabilis, naging mabagal at maingat. Natatakot akong biinan ng mga halik na sinusuklian naman ni Amara. Dahil parang pakiramdam ko, bigla ko na lang siyang mapipiga at madudurog siya sa kamay ko, Miss Ami. Nang pakawalan namin ang isa't isa, hindi namin inilayo ang mga ulo namin. Nanatili pa rin nakadikit ang noo namin. Habang pinagsasaluhan ang bawat paghinga. Bakit mo ko hinalikan? Gusto mo ba ako? Hindi ko alam. Parang ang lambot kasing tingnan ng labi mo. Hindi naman ako nagkamali. Ang sarap nun. Nagtikman ko. Ako kasi, gusto kita. Ano? Pagpasok pa lang namin sa elevator, nakita na kita. Doon ako unang nahulog sa'yo. Alam kong mabilis at baka isipin mong pinagtitripan lang kita. Yun talagang iniisip ko. Pero totoo yun. At sa totoo lang, ang saya ko nang makita kita kanina. Mula nang bumalik ako rito, itinatak ko na sa utak ko na kailanman hindi na ulit magtatagpo ang landas natin. Kaya siguro, dapat ko nang itigil ang nararamdaman ko para sa'yo. Kasi alam kong bakit. Dahil langit ka at lupa ako. Hindi tayo pwedeng magtagpo. Dahil alam mo naman ang pwedeng mangyari, di ba? Pwedeng magunaw ang mundo. Pero nung nakita kita, naisip ko, baka may pag-asa? Baka pwede pala? Kaya kita tinanong, baka kasi pwedeng, alam mo na, bigyan ng pagkakataon. Kahit malabo, kahit hindi pwede. At kung oo ka, ako na yung pinakamasayang babae sa buong mundo. Ayoko bigyan agad ng ibig sabihin ng nararamdaman ko para sa'yo. Pero kung sakali bang ligawan kita, papayag ka? Oo naman. Walang sali-salitang niyakap niya ako na mahigpit, Miss Ami. May kung ano nagwala na mga kulisap sa tiyan ko dahil doon. Ayoko madaliin. At sigurado naman akong ganun din sa Amara. Pero alam niyo kung ano nagustuhan ko sa kanya? Siya lang kasi nagpa-realize sa akin ng mga bagay-bagay. Lalo na sa usapang nangyayari sa paligid namin. Yung bang napakasaya ko? Kasi lahat ng privilege ng buhay nasa akin na. Pero merong mga katulad niya na kumakapit na lang sa patalim. Dahil yun lang naman na options niya. Wala nang iba pa. Parang awa mo na, Amara. Umalis ka na sa trabaho mong yan. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta pag umalis ako rito. Wala akong ibang pwedeng puntahan, Leon. Sa akin? May kondo ako. Doon pwede ka. At kung usaping trabaho naman ang pinoproblema mo, huwag ka ring mag-alala. Kung ano yung kaya mong trabahuhin sa kumpanya namin, ipapasok kita. Huwag ka lang bumalik sa buhay mong yan. Lahat-lahat gagawin ko. Umayos lang ang buhay mo. Iba ka talaga, Leon. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa iyong mabuti para tratuhin mo ako ng ganito. Salamat kasi binigyan mo ko ng pagkakataon para mabuhay ng maayos. Lahat, Amara. Gagawin ko para sa'yo. Dinala ko nga siya sa kondo ko. At doon namin ipinagpatuloy ang naumpisa naming mainit na gabi, Miss Ami.
Mabilis lang kami humiwalay sa isa't isa nang maramdaman ko na napatindi ang kagat niya sa labi ko, dahilan para malasahan ko ang dugo. Mabilis naman niya yun na sinipsip at nang magkatinginan kami, nakita kong parang may nag-iba sa mga mata niya. Naging mas uhaw na uhaw siya. Tapos mabilis siyang tumakbo palayo sa akin. Amara, saan ka pupunta? Pasensya ka na, Leon. Masyado ko yatang napalakas yung kagat sa labi mo. Yun lang ba? Wala namang problema sa akin yun eh. Bakit nagtago ka dyan sa loob ng banyo? Kailangan ko munang magpakalma. Pasensya ka na ulit. Sure. Wala namang problema sa akin. Pero ayos ka lang naman ba? Oo, maliligo na lang muna ako. Lalabas din ako mamaya. Hindi ko na siya kinulit at hinayaan ko na lang siyang maligo. Masyado lang siguro kaming na-excite na dalawa, Miss Ami. Pero hindi ko itatanggi. Gustong-gusto ko na siyang ihiga sa kama ko ng mga oras na yon. Kung alam mo lang, napakaganda ni Amara. At yung mga mata niya kanina, laman nun ang sinasabi niyang pagkakagusto niya sa akin. Punong-puno yun ng mga emosyon na hindi ko kailanman nakita o naramdaman sa mga babaeng nakilala ko dati. Masasabi kong walang makapapantay kay Amara, Miss Ami. Ilang araw nang lumipas mula nang tumira si Amara sa kondo ko. Siya lang naman talaga nag-i-stay doon dahil ayoko namang isipin niya na porket nasa bubong ko siya may karapatan na akong i-advantage siya. Pagpasok ko ng kondo ko, naabutan ko siya nakasalampak sa sahig, hinang-hina ang katawan, putlang-putla ang balat. Nabitawan ko ang mga plastic ng groceries na binili ko at saka mabilis ako lumapit sa kanya. Amara! Amara, anong nangyari? Bakit nakahiga ka na rito sa sahig? May pumasok ba dito? Tubig! Huwa mo naman ako ng tubig, Leon. Ha? Oo. Sige, sandali lang. Iupo muna kita rito sa sofa. Salamat. Eto, uminom ka. Damihan mo. Pagkatapos ay ikukuha ulit kita. Hindi ka ba kumain? Sobrang putlang-putla ng balat mo. Nag-grocery lang ako tapos ganito na kita madadatnan? Huwag mo na akong kuhanan ng tubig. Ayos na ako. Salamat ulit. Ano bang nangyari? Tapos ito, etong mga itim sa ugat mo. Bakit may mga ganyan ka, Amara? Mukhang balak talaga akong parusahan dahil sa pag-alis ko sa probinsya. Ang lupit talaga ni Lola. Baka balak niya talaga akong patayin. Wala itala yun. Magiging maayos rin ako. Pasensya ka na kung kailangan pa kitang pag-alalahanin. Hindi ko talaga sinasadya. Ano ka ba? Mas mabuti nga yung alam ko kung anong nangyayari sa'yo. Hindi kita pwedeng pabayaan. Hayaan mo. Tatakbo naman yung kumpanya kahit wala ako dun eh. Mananatili ako rito sa tabi mo buong araw. Pabantayan kita. Hindi na kailangan. My decision is final, Amara. Hayaan mo na lang akong gawin ito, please. Wala siyang ibang nagawa kundi ang sundin ako. Hinayaan niya akong alagaan siya. Ipinagluto ko pa siya ng sopas, Miss Ami, na siyang tanging alam kong lutuin para lang mainitan ang tiyan niya. Pinupunas-punasan ko rin siya para malamigan ang katawan niya. Lahat ginawa ko. Umayos lang ang pakiramdam niya. Kung iisipin, ito ang unang beses na gagawin ko to para sa isang babae. Siguro ganun na lang talaga ka-espesyal para sa akin si Amara, Miss Ami. Dahil ang mga bagay na hindi ko inakalang magagawa ko, ay nagawa ko para sa isang tao. Pagkatapos ay iniwan ko muna siya sa kwarto niya para ayusin ang mga pinamili ko. Pagpahinga ko, hindi ko inakala makakatulog na pala ako. Nagising na lang ako na hindi ko na namalayan ng oras. Ano kaya pwedeng lutuin para sa kanya? Teka, tingnan ko muna sa kwarto kung natutulog pa ba siya. Ang himbing ng tulog. At ang cute pa. Ay nako, Leon. Talaga bang umiibig ka na? Sandali.
Ano yung amoy na yon? Bakit parang nilansa? Saan kaya nang gagaling yun? Parang sa kusina. Sinarado ko muna ang pintuan at saka ako naglakad papunta sa kusina. At doon, Miss Ami, natagpuan ko ang mga lasog-lasog na karne na binili ko. Tumutulo pa sa counter ang dugo ng baboy. Sobrang baho. Lalo na't hindi pa nahuhugasan ng mga karning yun. Leon, bakit ang baho naman dito sa kusina? Hala, bakit ang kalat dito? Nakasalansan pa mga karne sa counter. Hindi ko nga rin alam eh. Naabutan ko na lang na ganito. Halika, ligpitin na natin. Sige. Ipagluluto pala kita ng pagkain pagkatapos nating iligpit to, ha? Kumusta na bang pakiramdam mo? Maayos na ba? Medyo umokay naman ah. Ang galing pa naman na nag-aalaga sa akin. Ikaw naman, biniro mo pa ako. Nasusuka ako, Leon. Dalhin kita sa banyo, Amara. Doon ka sumuka! Wala na siyang nagawa ng alalayan ko siya papunta sa banyo. Muntik na nga siyang matumba, kaya mahigpit ko siyang hinawakan. Halos isubsob na nga niya mukha niya sa basin para na maisuka lahat ng naipon sa tiyan niya. Natagilan lang ako nang marinig kong parang dumoble ang boses niya. Dalhin na ba kita sa ospital? Para kasing hindi na talaga magandang lagay mo eh. Sobrang init pa ng katawan mo. Huwag na. Dagdag gastos lang yan eh. Ano yun? Ang alin? Parang may nakita akong dumaan sa bintana eh. Ha? Posible ba yun? Eh di nahulog sila niyan. Wala naman kasing tatapakan sa labas niyan eh. O baka ibon lang. Huwag mo nilang pansinin. Ipinagkibit balikat ko na lang ang anino na nakita ko. Siguro nga ibon lang yon. Ang kailangan ko lang gawin ngayon, maasikaso ko si Amara para pag uwi ko mamaya sa mansyon, hindi ko na siya masyado munang aalalahanin dahil alam kong maayos ko siyang iniwan dito sa kondo. Masaya kasama si Amara. Maraming beses niya ako napatawa sa mga biro niya. At imbis na ako magluto para sa kanya, siya ang nagluto para sa akin, Miss Ami. May putahe nga siyang inanda sa akin na hindi na masyadong kinailangan ng sangkap, gaya ng bawang, asin, tsaka luya. Ang sabi niya, marami naman daw kasing alternatives sa pagluluto ng malasang ulam. Hindi naman niya ako binigo dahil masarap naman talagang niluto niya. Hindi raw kasi siya mahilig kumain ng pagkain na may ganon.
Yun eh. Come in. Leon, my man! Long time no see! Lance, kumusta? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang nagparamdam sa akin? Pasensya na. Masyadong puno yung schedule ko para bisitahin ka. Kailangan unahin ng mga naka-VIP pass, pare. Loko, ang sabihin mo, kaliwat kanan na naman ang booking mo. Hindi ka ba natatakot sa HIV, Lance? Parang kahit sino-sinong babae na lang yung kinakama mo eh. Ha? Wala ka bang ibang ginagawa sa buhay mo? Kumustang Dionysus? Baka naman pinababayaan mo na ang kumpanya mo. Leon. Sa akin ka pa talaga nag-doubt. Para namang hindi mo ako kilala kung magtrabaho. Bakit ko naman sasayangin ang isang bagay na ilang taong kong pinaghirapan at pinagpaguran? Alam mo namang dugot pawis kong pinundar ko doon, no? Para lang mapatunayan ko sa mga magulang ko na worth it ako bilang tagapagmana, di ba? Kailangan mo lang talaga ng time management. Napaka-workaholic mo kasing tao eh. Workaholic ka? Ni minsan ko na nga lang mabisita tong opisina ko eh. Kung magkataon, dinadala ko pa sa bahay yung mga papeles na hindi ko natatapos i-review at permahan dito sa kumpanya. O see? Hindi mo naman kailangang ipilit ang mga bagay-bagay. Tingin ko naman eh. Hindi ka pinipressure ni Tito Daniel pagdating sa pag-handle nitong negosyo ninyo. Alam ko. Pero kailangan ko pa rin maging cautious. Alam mo namang hindi ako napapakali kapag hindi organisado ang lahat eh. Ano na bang balita sa'yo? Huling kita natin sa beer house pa. Pasensya ka na ha. Kung hindi kita masyadong naasikaso noon. Kasi aaminin ko, galit na galit talaga ako sa'yo. Yun nga ang dahilan kung bakit ako nandito eh. Pinasara kasi yung beer house ni Mama Gina. Ni Raid Leon. Nalaman na may inilalagay sa inumin ng mga VIP guests para mas maging high sila. Ang lagay, may isang agent pala doon na nagpapanggap na waiter. Matagal na niya na binabantayan ng beer house na yun. Siguro, tinahimingan na rin na nagkakagulo tayo. Ayun. Pag alis mo, pinasok ng mga kapulisan. Kung ganon, dapat lang pala na nanggulo na rin tayo. Kasi nahuli na yung maruming gawain nila. Ang pangit pala talaga ng pagpapatakbo nila doon. Langya. Ngayon nalaman ko lang tungkol dyan. Nagilty tuloy ako bigla. Sinadya ko kasing ipainom sa'yo yung mga shot ko eh. Kailangan ko kasi yung katinuan ko ng mga oras na yun eh. Hayop ka, kaya pala. Iba yung tama sa akin nung gabing yun eh. Umiinom naman ako eh. Matagal nga akong napapatumba, di ba? Kaso parang may something talaga sa inumin na yun. Nung gabing yun ha. Na hindi ko maintindihan. Tapos malalaman ko. Pinainom mo pala sa akin lahat yun. Nangyari na. Wala ka na magagawa dyan. Pasensya na pare. Pero kasi, kailangan ko talagang makausap si Amara nun eh. Si Amara? Yung bang kikay na kinuha ko kay Mama Gina? Tamo. Ayaw mo pang sumama sa akin nun. Tapos chika babes mo na pala siya ngayon. Kau talaga. Hindi ko siya chika babes, Lance. At saka wag mo na nga siyang tawaging kikay. Kaya nga sinabi ko sa iyo ang pangalan para matawag mo siya sa kung sino talaga siya. Tapos magle-label ka pa ng kung ano. Isa pa para lang maimporma ka. Bago pa kayo magkakilala, kilala ko na siya. Huwag mong sabihin. Madalas ka rin sa beer house na yon dati. Sira ulo, hindi yun. Eto kasing Mama Gina na tinatawag mo, balak siyang ibenta. Nakilala ko siya sa condo ni Ranel. Pupuntahan ko kasi sana siya. Kaso, nakasakay ko silang dalawa sa elevator. Ayaw sumama ni Amara. Pero pinipilit siya ni Mama Gina. Halos pinagbantaan na nga niya. Sumama lang yung isa eh. Ganon? Lupit pala talaga ni Mama Gina, no? Kaya galante yun sa mga lalaki niya dun sa beer house eh. Ang laki ng mga nakakanaan niya sa mga negosyanteng pumupunta dun sa lugar niya. Maging aral sana sa kanya yung nangyari sa teritoryo niya. Siya nga pala, hindi
Hindi ko na ulit nakita si Amara. Parang naglaho na lang na parang bula. Alam ko, pinapahanap uli siya ni Mama Gina eh. Pero wala naman akong ibibigay na impormasyon sa kanya dahil hindi ko alam kung nasaan siya. Ano na naman kailangan sa kanya ng matandang yun? Mabenta kasi sa mga suki ni Mama Gina, pare. Pinuntahan niya kasi ako pagkatapos ng insidente. Siguro, pinalampas muna ng 1 linggo. Nagtatago kasi siya ngayon eh. Ang sabi niya, saka na siya babalik kapag umupa ng issue. Humingi ng tulong sa akin. Babangon daw siya. Tapos dudurugin niya lahat ng mga sumira ng negosyo niya. Kala mo talaga nasa teleserye siya. Tapos ayun, nabanggit si Amara. Hinahanap sa akin. Baka raw alam ko kung nasaan. Ay, hindi naman ako. Kasi hindi ko naman talaga alam. Sayang daw eh. Sana mahanap niya. Kasi kahit pakipot daw yun, isa si Amara sa mga nagpapalago ng negosyo niya. Nasa akin si Amara. Ano? Ay, saan mo siya tinago? Kailan mo siya dinala ron? Bakit ikaw ang kasama niya? Nilayo ko lang siya sa mundong hindi para sa kanya. Hindi naman ikaw ang magdidesisyon para sa kanya, dude. Kung kinuha mo siya doon, anong ginagawa niya ngayon? Nga. Paano kung yun na lang ang bumubuhay sa kanya? Sa pagkakaalala ko, nakakakain naman siya ng 3 beses sa isang araw sa kondo ko. Hindi na niya kailangang bumalik sa ganong trabaho, Lance. Dati nang humingi ng tulong sa akin si Amara pagdating dyan. Kaya bakit hindi ko siya tutulungan? Tapatin mo nga ako, bro. Gusto mo ba ang babaeng yun? Hindi ko lang siya gusto, bro. Napamahal na rin ako sa kanya. Kaya nga ginagawa kong lahat para makaiwas lang siya sa mamaginang yon. Pag-ibig nga naman. O anong balak mo sa kanya? Hindi naman pwedeng habang buhay nandun lang siya sa kondo mo para magtago. Kailangan niya ring sumingot ng sariwang hangin sa labas, ha? Kung kinawanan mo siya sa dati niyang trabaho, dahil ayaw mo, dapat merong kang backup plan. Ano bang plano mo? Di dito siya magtatrabaho. Kung ano yung komportable siyang gawin, yun ang ipagagawa ko sa kanya. Para lang hindi siya maboryong sa kondo. Talagang planado mo ang lahat, ha? Siyempre, ako pa ba? Pagbisita ko sa kanya mamaya, sasabihan ko na siya. Hello? Leon, anak, nasan ka? Nasa opisina. Anong kailangan mo? Bilisan mo at may trabaho pa akong kailangan gawin. Sino yan? Si Tito Laura? Leon, umuwi ka muna please. Ang Papa Daniel mo sinugod sa ospital. Ano? Bakit? Ano bang nangyayari dyan? Sandali lang, pare. Sasama ako. Inatake siya sa puso, anak. Hindi ko alam ang gagawin ko. Papunta na ako dyan. Mabilis kami bumaba ng building ni Lance, Miss Abby. Kinuha niya sa akin ang susi dahil siya na daw magdadrive. Wala na kasi talaga ako sa wisyo ng mga oras na yon. Kahit naman pasaway akong anak, aaminin ko na hindi ko kayang tiisin ang mga magulang ko. Kahit kay mama pa mangyari yan, magiging pareho pa rin ang reaksyon ko. Magiging tensyonado rin ako kagaya nito. Hindi na rin naman bumabata si Papa. Alam ko natural lang singilin siya ng katawan niya sa kung ano man ang pang-aabusong ginagawa niya nun sa sarili niya. Pero hindi ko maitatangging kapag may nangyari sa kanya masama, hindi ko matatanggap agad-agad. Noong mga panahong wala si Mama sa tabi namin, siya ang tumayong ina at ama ko. Ang dami niya isinakripisyo para sa akin. At mas naging malapit kami sa isa't isa. Dahil bukod sa pareho kami lalaki, ipinangako niya sa sarili niyang hindi niya ako pababayaan. Shit! Hayop ka, tol. Bakit mo naman biglang itinigil? Baka tayong dalawang biglang isugod sa ospital dahil sa pinagagagawa mo eh. Mag-ingat ka naman. Sorry. May dumaan kasing tao sa harapan eh. Matandang lalaki. Bagal maglakad kaya akala ko nabangga ko. Matandang lalaki? Nasaan? Wala namang tao sa paligid natin ah. Meron talaga, tol. Promise.
Tumingin pa nga sa akin eh. Kaya kinabahan ako eh. Baka biglang nag-flashback na sa utak noon ang lahat ng memorya na nangyari sa buhay niya. Tingnan mo nga sa labas. Para kasi may narinig akong bumangga kanina eh. Wala naman doon eh. Seryoso ka? Wala nga. Hayaan mo na. Tara, sakay na. Mabilis naman akong sinunod ni Lance. Pagsakay niya sa sasakyan, agad siyang nagmaneho. Hindi ko alam kung ako lang ba pero paglampas namin sa malaking puno, ilang di pa lang ang layo sa kung saan kami tumigil. May nakita akong lalaki nakatayo sa lilim. Diretso yun na nakatingin sa akin. Kinilabutan ako sa hindi ko malamang dahilan. Pagdating namin sa ospital, nakita ko si Mama na palakad-lakad sa dulong pasilyo ng emergency room. Halos lakad-takbo ng ginawa ko para lang makalapit sa kanya. At nang makita niya kami, lumiwanag ang mukha niya. Sinalubong niya ako ng yakap at umiyak sa balikat ko. Alam kong dapat galit ako sa kanya. Dapat hindi ko siya pinapansin. Pero nung araw na yon, hinayaan ko siyang umiyak sa akin, Miss Amy. Tapos, para akong biglang binalik sa panahon na bata pa ako. Na dati ako pang umiiyak kay Mama kapag nasasaktan ako, kapag nadadapa. At siyang umaalo sa akin. Ngunit ngayon, nagkabaligtad na. Ako na ang gumagawa nun sa kanya. Leon, ang papa mo, nasa loob ng emergency room ang papa mo. Magiging maayos din si Papa. Kaya niya yan. Matapang siya. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin, Leon. Kung kailan bumabawi pa lang ako sa kanya, tapos nangyari pa ito. Mahal na mahal kong papa mo, Leon. Magtiwala ka na lang sa kanya. Nangako ako sa kanya hindi ko na siya iiwanan. Nagagawin ko ang lahat, maging maayos ng gulit kaming dalawa. Alam ko mahirap para sa kanyang patawarin ako, pero ginawa pa rin niya alag-ala sa'yo. Mahal na mahal ka rin ang papa mo, Leon. Higit pa sa buhay niya. Alam kong mahal niya ako. Pero hindi na niya kailangan gawin yon. Sakripisyo ang sarili niyang hinanakit para lang matakpan ang sakit na dinadala ko. Masaya naman na kami. Kahit mahirap, alam namin kaya namin kahit wala ka. Alam ko. Patawarin mo ako, Leon. Anak ko. Bigyan mo pa ako ng oras. Leon, yung doktor. Mabilis namin kinausap ang doktor na lumabas sa kwarto ng ER. Sinabi niya sa amin na ayos ng lahat, kaya nakahinga na kami ng maluwag. Pero kailangan pa rin na i-monitor si Papa, kaya hindi pa rin siya pwedeng lumabas ng hospital. Para sa akin, mas ayos na yon, Miss Amy. Kaysang lumabas siya sa kwarto na yon at sasabihin sa amin wala ng pag-asa si Papa. Nang malipat na siya sa pribadong silid, saka pa lang kami pinayagan na puntahan siya. Pagpasok namin, gising na siya kaya agad namin siyang kinausap. Dito, ikaw talaga. Pinag-alala mo kami dun ah. Pasensya na, iho. Hindi ko rin inaasahan na bigla na lang akong aatakihin ng sakit ko. Kamusta ng pakiramdam mo, Papa? Maayos ka na ba? Medyo hirap pa rin huminga. May kirot pa rin sa dibdib. Pero mas kaya ko na. Ay sa kanina na para na akong mauubusan ng hangin. Sa susunod magsabi ka. Pinag-alala mo kami, Daniel. Kakausap lang natin ng masinsinan tapos bigla mo akong gugulatin sa nangyari sa'yo. Hindi ko namang ginusto yon, Laura. Pero patawarin mo pa rin ako. Alam ko naman hindi ko lang maiwasang hindi masaktan. Daniel, nag-uumpisa pa lang tayo uli. Nakita mo na, Leon. Sa sobrang bilis ng oras, hindi natin alam kung kailan ako mamamatay. Tumatanda na rin naman ako. Kaya ikaw, kailan mo ba ipapakilala sa akin ang babaeng mapapangasawa mo? Gusto ko na magkaroon ng apo, anak. Papa, Apo ba ka mo, Tito? Tingin ko malapit na. Konting tiis na lang. Mapipitas na rin yun ni Leon. baliw ka talaga, Lance.
Huwag kayong magpapaniwala dyan, Papa. Wala pa ho. At hindi naman ako nagmamadali. Ganon? Ayoko namang dumating ang araw na hindi ko na mararanasang mag-alaga ng apo ko, iho. Tama ang papa mo, Leon. Kailan ka ba magkakaroon ng ipapakilala sa amin? O yung babae na lang na dinala mo sa mansyon? Bakit hindi ko na ulit nakita yon? Ha? Dinala mo si Amara sa mansyon nyo? Bro, ako naman ang aatakayan ng puso sa'yo eh. At saka, pinatulog ko lang naman siya sa bahay noon. Dahil nga wala siyang matulugan. Matagal na panahon na nung nangyari yun, okay? Magsabi ka nga ng totoo, Leon. Nobya mo ba ang babaeng yun? Nasabi kasi sa akin ni Sita na nagpapaturo ka raw sa kanya magluto dahil may gusto kang palaging paghandaan ng pagkain. At mukhang sa sinabi ni Lance, yung dinala mo sa mansyon at yung babaeng dahilan kung bakit siya natuto magluto iisa lang? Kailan namin siya formal na makikilala? Sa tamang panahon. Ilang araw ako hindi nakapagparamdam kay Amara dahil binantayan ko si Papa. Hindi talaga ako umalis sa tabi niya, Miss Ami. Dahil sa takot na baka maligat lang ako, may nangyari na pala sa kanya. Hindi ko matatanggap yun. At dahil wala namang telepono si Amara, hindi ko siya nakontak. Akala mo nga ilang taon kami hindi nagkita dahil sobrang nasasabik na ako makita siya. Pero pagdating ko sa harapan ng pintuan ng kondo ko, nagulat ako dahil bukas ito. At hindi lang yun. May naririnig ako nag-uusap sa loob. Hindi ko na kaya pang pakinggan ang susunod na sasabihin ng matanda. Nakaramdam na kaagad ako naggalit. Gusto niya ako? Hindi niya ako lolokohin? Putya, ano pala tong ginawa niya sa akin? Dumiretso ako ng gabing yun sa isang bar. Tapos saka ako tinawagan si Lance. Sinabihan ko siyang puntahan ako sa lugar kung nasaan ako. Hindi rin naman nagtagal, dumating na siya. Ano bang nangyari? Bakit bigla-bigla kang nag-aayang uminom? May problema ka na naman sa mga magulang mo. Wala, bro. Pero kay Mara, oo. Mukhang niloloko niya ako eh. Niloloko? Bakit? May kayo ba? Langya ka. O bakit? Totoo naman bro ah. Dapat alam mo muna kung may label na kayo. Bago ka magdrama dyan na niloko ka niya. Ang sabi niya gusto niya ako. Na hindi niya ako lolokohin. Pero kayo nga. Hindi eh. Pero kahit na. Pumunta ako kanina sa kondo. Narinig kong may kausap siyang matanda. At ang sabi, kailangan na niyang bumalik sa kanya dahil naghihintay na si Kael. Nagalit ako bro. Pakiramdam ko,
Bumalik lahat sa akin nung panahon na niloko kami ni Mama. At pati yung sakit na naramdaman ko dati, bigla kong naalala. Alam mo, Leon, hindi mo naman hawak ang puso ni Amara eh. Sabihin na natin gusto ka niya. Pero hindi mo pwedeng sabihin na niloloko ka niya. Dahil wala naman kayo. Hindi mo pa siya pagmamay-ari. Pero sabi niya kahit anong gawin niya, tatanggapin ko siya. Hindi ba obvious na dun pa lang, kung sakali mang magkaroon kami ng relasyon na dalawa, pwede niya akong lokohin anumang oras? Yan naman yung desisyon mo, Leo. Pero kapag sinabi mong niloloko ka niya, hindi ganun yun, bro. Sabihin mo na lang sa akin yan ulit kapag kayo na. At paano si Kael? Kung sila may relasyon tapos tumitira siya sa kondo ko, hindi ba panloloko yun? Bro, we kissed. We had our intimate moment. Eh di kabit ka niya. At si Kael ang niloloko niya. Tingin ko naman, hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman mo sa kanya, di ba? Kakikilala niyo pa lang na dalawa. Kaya imposibleng ganun mo na siya kaagad kamahal. Okay. Eh di ako lang tanga. Bakit ba kasi nausong pagmamahal na yan eh? Parang walang pwedeng maging masaya. So mahal mo. Damn bro. You're ripped. Kalimutan mo na kaagad siya. Bago ka pa mabaliw sa nararamdaman mong yan. Marami akong kakilala na pwede kong ireto sa'yo. Kahit hindi mo pa mahalin, sapat naman na sa kanilang maitawid sa gabi. Parang hindi ko kaya. Pakiramdam ko, kapag ginawa ko yon, ako naman ang naglolo ko kay Amara. Babait naman siya sa akin, Lance. Maasikaso rin. Marunong din siyang makinig. Kaya nga ang hirap eh. Nahihirapan ako. Sa panahon ngayon, wala nang permanente, Leon. Lahat pwedeng umalis. Pwede magbago. Kaya kung gusto mong manatiling kontrolado ang sarili mo, na huwag tuluyang malunod, ikaw na mismo ang sumagip sa sarili mo. Hindi ko ma-imagine na hindi siya ang kasama ko sa dulo. Na hindi siya ang hihintayin sa harap ng altar. Ganun mo na kaagad sa kamahal? Eh hala. Eh baka naman ginayuma ka na nun, bro. Hindi mo na ako kailangan gayumahin, Lance. Dahil unang pagkikita pa lang namin sa elevator, nahulog na ako sa kanya. O eh anong plano mo ngayon? Babalik ka sa kanya? Hindi. Hindi pwede. Tangina ang hirap. Alam kong pakiramdam na niloko. Dahil yun ang naranasan ni Papa. Kung gagawin ko rin yun, parang wala akong pinagkaiba kay Tito Dante. Dahil hahayaan kong magloko si Amara. Ayoko maging selfish, Lance. Alam mong hindi ako ganun. Oo, kilala kita. At alam kong lahat ng gagawin mo para lang sa babaeng yan. Pero ano bang nakita mo dun? Sabihin na natin maganda siya, malakas ang apil, may karisma. Pero wala namang espesyal sa kanya. Hindi ko rin alam. Basta ang gusto ko lang, makakalimutan ko na siya mula ngayon. Mahirap man para sa akin ay sinubukan ko siyang kalimutan. Hindi na ako nagpakita sa kanya mula ng gabing yon, Miss Amy. Nasa kanya na yon kung aalis siya sa kondo o mananatili pa rin siya doon. Pero tinigil ko na rin ang pagsuporta sa kanya. Mahirap nung una, pero kailangan kong panindigan dahil ito ang pinili kong gawin. Tuwing naaalala kong narinig kong pag-uusap nila ng matanda, unti-unting sinakop ng galit ang puso ko. Kaya isang araw, pumunta ako sa kondo. Leon, sa wakas nagparamdam ka na rin. Alam mo bang isang linggo na kitang hinihintay na puntahan ako dito? Pero hindi ko magawang puntahan ka dahil baka magalit ka. At ipagtabuyan mo pa ako. Busy ka ba? Anong nangyari sa'yo? Leon, anong ginagawa mo? Bakit mo iniimpake mga gamit ko? Aalis ka na rito. Ha?
Pero bakit? May nangyari ba? Basta sundin mo ang gusto ko. Huwag ka na masyadong maraming sinasabi pa. Pero wala akong matitirhan. Look, Amara. Makinig ka sa akin, ha? Wala kang matitirhan. Wala kang pera. Wala kang pagkain. May sakit ka. O kahit ano pang pwede mong idahilan. Huwag ka lang makaalis dito. I don't fucking care! Gets mo ba? Mula ngayon, ayoko nang makita ka. Leon, sandali lang. Bakit naman bigla ka nilang nagagalit sa akin? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Akala mo lang wala, pero meron! Marami! At ayoko nang balikan pa ang lahat ng mga yon. Ang gusto ko na lang, mawala ka sa paningin ko. Alam mo, nagsisisi nga akong pinatira pa kita dito eh. Sana hinayaan na lang kita sa trabaho mo noon. Ang tanga ko pala. Pero ang mahalaga, natauhan na ako ngayon. Naguguluhan na ako. Ikaw ang may gustong nandito ako sa kondo mo, Leon. Hindi naman kita pinilit. Pero bakit ang lumalabas ngayon? Ako ang nagsusumiksik sa buhay mo, ha? Parang awa mo na. Kung ano man ang problema mo, sabihin mo sa akin. Hindi ko kasi maintindihan eh. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Pinatira kita rito kasi akala ko makakaisa ako sa'yo. Ano? Bakit parang natameme ka? Akala mo talaga, bukal sa loob ko ang papuntahin ka dito, ha? Hindi mo ba napapansin? Masyadong mabilis ang lahat. Ikalawang kita pa lang natin. Pero muntik na agad na may mangyari sa atin. Bakit kaya? Kasi gano'n naman talaga dapat, di ba? Tagapagbigay ka ng aliw. Kaso, sabi nga ni Mama Gina, masyado kang pakipot. Kung alam niya lang kung gaano ka ka-easy to get. Pang ilang beses mo na bang sinubukan na sumama sa akin? Kahit kailan, hindi kita naging customer, Leon. At kahit kailan, hindi ako naging tagapagbigay ng aliw sa kahit na sino. Hindi ako kailanman ginamit ng kung sino. Kaya wala kang karapatan na ipamukha sa aking pokpok ako. Ang taas pa naman ang expectations ko sa iyo. Ang linis ng tingin ko sa iyo, pero wala ka rin palang pinagkaiba sa kanila. Kagaya ka rin pala nila. Pucha, Leon! Kung alam mo lang na mahal kita, hindi mo alam kung anong sinakripisyo ko para lang makasama ka pa rin hanggang ngayon. Kahit ng totoo, kailan naman na hindi ako nababagay sa mundo mo. Pero siguro nga, tama sila. Masyadong mataas ang pangarap ko. Kasi akala ko, kaya mo rin akong mahalin gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Pero hindi pala. Kasi para sa iyo, isa lang akong laruan. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na ako kailangang itaboy palayo. Dahil ako na mismo ang aalis sa buhay mo. Mas lalo akong nabaliw dahil sa nangyari, Miss Ami. Iba't ibang babae ang sinubukan kong gamitin para lang kalimutan si Amara. Mag-isang linggo na noon na meron akong babaeng dinadala sa mansyon at doon, ginagamit ko sila habang si Amarang nasa isipan ko. Galit na galit ako. Hindi sa kanya kundi sa sarili ko. Kasi kahit anong iwas ko palang wag maging kagaya ng iba, ay naging kapareho pa rin nila ako. Yung pakiramdam na grabe kong husgahan ko siya sa trabaho niya. Pero heto, pumupunta ako sa iba't ibang beer house para hanapin siya. At kung wala, nauuwi yun sa pagkakaroon ko ng babaeng katabi sa kama kinabukasan. Hanggang isang gabi, malakas ang ulan noon, malamig ang panahon. Pero wala nang mas nakakalamang sa lamig na nararamdaman ko. Nang makita ko si Amara sa harapan ng kwarto ko, habang hinihintay ko ang isang naging babae ko nung araw na yon na magbihis para maihatid ko na siya pauwi. Leon, pinilit kasi ako ni Amarang pumunta rito sa kwarto mo. Gusto ko raw niyang kausapin. Leon, sino siya? Anong ginagawa mo rito?
Di ba pinaalis na kita? Leon, sandali. Mag-usap muna tayo. Mama, ipahatid mo nga muna si Honey kay Mang Tonyo. Kakausapin ko lang si Amara. Sige anak. Halika na, honey. Umalis na tayo. Ikaw, halika rito. Sandali lang, Leon. Huwag mo namang masyadong higpitan ng kapit sa braso ko. Ano ba, nasasaktan ako? Talagang masasaktan ka sa akin. Ano pa bang gusto mo mangyari, ha? Hindi ba't sinabihan na kitang ayoko nang makikita ang pagmumukha mo? Hindi ka ba talaga marunong umintindi, Amara? O hindi pa sapat sa'yo ang lahat ng sinabi ko? Ano pa bang gusto mong marinig, ha? Gusto mo bang murahin kita? Sakta ng pisikal? Ano? Sabihin mo! Gagawin ko lahat para lang mawala ka na sa buhay ko. Bumalik ako dahil nga mahal kita. Oo, alam kong ayaw mo na akong makita. Pero gusto ko pa rin umasa na maayos pa kung anong meron tayo. Tayo? Bakit nakakalimutan mo na, Amara? Walang tayo! Kaya nga bumalik ako eh. Dahil gusto kong magkaroon ng tayo. Leon, hindi ko kayang hindi kita kasama. Masyado ako nasanay na ikaw ang kasama ko. Masyado mo akong sinanay na nasa tabi lang kita. Kaya Leon, magpaliwanag ka naman. Ano yung nakita ko sa loob ng kwarto mo? Sino yung babaeng nagbibihis ng damit doon? Sabi mo ako ang mahal mo. Kaya sino siya sa buhay mo? Ano pa bang paliwanag ang gusto mo, ha, Amara? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Hindi ka pa naman siguro ganun katanga para hindi maintindihan na niloloko lang kita, di ba? Sinabi ko na sa'yo yun, ha? Alam mo naman sa sarili mong laruan ka lang. Pastime. Kaya bakit parang affected ka pa, ha? At saka ano na naman bang kalokohan ang sinasabi mo na nasanay kang kasama ako? Eh hindi naman tayo palaging nagsasama. Baka kamo nasanay ka sa pera ko na dahil hayahay ang buhay mo sa piling ko, yun ang gusto mong i-maintain. Kaso pasensya ka na. Hindi ko na kaya magsuporta sa mga katulad mong babae. Ang bigat mo sa bulsa. Inubos ko ang buong pagkatao ko para lang ibigay ang karapat-dapat na pagmamahal na para sa iyo. Naniwala ako sa mga matatamis mong salita na gusto mo ko, na mahal mo ko, na gagawin mo ang lahat para lang magkasama tayo sa dulo. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo akong gaga, Leon! Pinaasa mo lang ako sa mga pangako mo. Hindi ko naman kasalanan na easy to get ka eh. Simpleng panunuyo lang sa'yo ng lalaki, nakuha ka na agad. Sabihin mo nga sa akin, ganyan din ba ang ibang babae sa probinsya ninyo? Konting kilite, konting haplos, bumibigay agad. Look, Amara, tapos na tayo, okay? Ibig sabihin, ayoko na magkaroon pa ng kahit anong koneksyon pa sa'yo. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Dahil gusto ko lang patunayan na kagaya ka nila. Madaling gamitin. Predictable. Too available. Masarap paglaruan. At hindi naman ako nagkamali dahil nakuha kita. Wala naman talagang espesyal sa'yo eh. Kasi pareho ng iba, may presyo ka. Madali ka lang bayaran. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Ayoko na makita ang pagmumukha mo rito sa pamamahay ko. Bawiin mo ang sinabi mo, Leon. Bawiin mo! Sana una pa lang, kung hindi mo naman pala kayang panindigan ng isang tao, ay hindi ka na pumasok sa buhay nila para manggulo. Ginawa ko ang lahat para lang ma-please ka. Tapos ito lang igaganti mo sa akin? Bigla mo lang sasabihin na hindi mo pala ako kailanman minahal? Wala kang puso, Leon. Sana alam mo yan. At ang sakit. Kasi sa kabila ng pagpapakatotoo ko sa iyo, sa damdamin na meron ako para sa iyo, natuto ka bang baliwalain yun? Hindi ako makapaniwala ng lalaking pinapangarap kong pakakasalan ako. Hindi pala kagaya ng iniisip ko. Kaya sinabihan na kitang umalis ka na. Kasi kung hindi,
Baka kung ano pang magawa ko sa hindi mo magustuhan. Iba na ang gusto kong tikman. Hindi na ikaw. At tandaan mong araw nito, Amara. Itatak mo sa kukote mo na kahit anong mangyari, walang matinong lalaki ang magmamahal sa'yo. Tandaan mo ang araw na to, Leon. Hindi kita mapapatawad. Basang-basa ako ng ulan. Hindi ko alam kung kailan siya nawala sa paningin ko. Pero malabo ng paningin ko eh. Tuluyan ang bumuhos ang luha ko. Dapaluhod ako sa semento. Tsaka pumalahaw ng iyak. Mahal ko siya, Miss Ami. Pero ang sakit. Ang sakit. Kung bakit pa naman kasi kailangan na magkaroon ng ibang lalaki sa buhay niya. Bakit hindi na lang ako? Aaminin ko tinamaan ako sa lahat ng sinabi niya. Nasaktan ko siya. Dapat nga masaya ako ngayon. Pero hindi ko magawa, Miss Ami. Guilty na guilty ako. Gusto ko na lang siyang habulin para yakapin at sabihin sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Na sana mapatawad niya ako. Dahil gagawin ko ang lahat para lang makabawi sa kanya. Para sa lahat ng mga sinabi ko. Sa totoo lang, ang laki ng pasasalamat ko na siyang nakilala ko. Dahil napakarami kong natutunan sa kanya. At kahit mahirap para sa akin, nagawa ko pa rin patawarin si Mama. Lalo na't nakikita kong totoong bumabawi siya sa amin. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga narinig ko doon sa kondo. Taimtim lang naman nakikinig si Mama. Sinusubukang intindihin ang lahat ng sinasabi ko hanggang sa nagsalita na siya.
Ano lang akong niyakap ni Mama. Hindi ako nakagalaw ng mga oras na yun, Miss Ami. Pero alam ko sa puso ko nakaramdam na ako ng kapayapaan. Hindi ko akalaing darating pa rin pala ang araw na magagawa kong patawarin si Mama. At sa totoo lang, Miss Ami, yun ang naging dahilan kung bakit guminhawang puso ko. Ang kailangan ko na lang, mahanap si Amara. Hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaharap-harap ulit tayo, iho. Haaminin ko, ang nakinagalit ko sa'yo. Kasi kung hindi mo kinuha sa akin si Amara, baka malago na uli ang negosyo ko. Ngayon kasi ay napakatumal. Wala kasi ang swerte ko. Para sa 5 milyon, Mama Gina. Kahit suportahan pa kita sa business mo. Basta wag ka na ulit magbibenta ng mga kababaihan sa mga investors mo. Ang kailangan ko lang ay impormasyon tungkol kay Amara. Hala, seryoso ka ba dyan, Pogi? 5 milyon? Tapos susuportahan mo pang negosyo ko? Deal! Galing sa probinsya ng Negros yun si Amara. Sa pagkakaalam ko, base sa sinabi niya sa akin noon, taga Valle Hermoso daw siya. Alam mo ba kung saan yun? Hindi. Pero susubukan ko na lang na hanapin. Sige. Papaasikaso ko sa sekretary ko ang check mo. Salamat sa kooperasyon. Naku, maraming salamat sa iyo, iho. Sino bang mag-aakala na makakabingwit si Amara na katulad mo? Ay, napakaswerte talaga ng babaeng yun. Pagkatapos kong pirmahan ang cheque niya, umalis na siya. Gustuhin ko mang sabihin na kung may swerte man sa amin ni Amara, yun ay ako at hindi siya. Tinawagan ko si Lance at sinabihan ko siyang samahan niya ako sa Negros. Kailangan ko mahanap si Amara. Hindi ko talaga kaya na wala isa sa tabi ko, Miss Ami. Kinagabihan, naisipan kong pumunta sa kondo ko. Bigla ko na nga naalalang tungkol dun eh. Dahil bukod sa nalulung na ako sa alak, ayoko sana pumunta sa lugar na yon. Dahil maaalala ko lang siya sa bawat sulok ng kwarto na yon. Pero ngayon, may kung anong nagtutulak sa akin pumunta doon. At hindi naman ako nagsisi. Dahil naabutan ko may tao. Nandito ba si Amara? Ang sakit. Ang hirap-hirap niyang kalimutan. Diyos ko. Huwag mo na akong parusahan. Mahal na mahal ko talaga si Leon. Amara, anong ginagawa mo rito? Leon, ikaw ba talaga yan? Daan-daan lang! Amara, baka masaktan ka. Leon, ikaw nga. Kung nandito ka para paalisin ulit ako, ayoko. Hinayaan lang kitang magpalamig ng ulo mo. Pero hindi ibig sabihin nun ay lulubay na ako sa'yo. Hindi ko kaya, Leon. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga kakayanin. Kaya parang awa mo na. Nakikiusap ako sa'yo, Leon. Kung ano man ang problema, ayusin ko. Hayaan mo kung mahalin ka pa rin, please. Hindi ako nandito para paalisin ka. Ang totoo nga niyan, nagpabook pa ako ng flight para hanapin ka sa buong Negros. Nangungulila na rin ako sa'yo, Amara. Hindi ko na rin kaya na wala ka sa tabi ko. Totoo ba yan? Ibig sabihin? Ibig sabihin, gusto kong kasama ka. Pinagsisihan ko na lahat ng mga masasakit na salitang binitiwan ko sa'yo noon. Sana'y mapatawad mo ako, Amara. Ayokong saktan ka. Pero nagawa ko pa rin. Dapat pala nakinig muna ako. Sana'y kinausap muna kita bago ako nag-isip ng kung ano-ano. Tanggap ko kung ayaw mo na sa akin dahil sa ginawa ko sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita, Amara. At totoong lahat ng mga nararamdaman ko para sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makuha. Ano ba yung dapat pinakinggan ko muna? Kasi nalilito ako eh.
Hindi ko alam kung ano ang hinihingi ko ng tawad. Dahil bago ka pa naman umalis nun sa kondo, ayos naman tayong dalawa. Tapos bigla mo nilang akong gustong paalisin sa inyo. Pakiramdam ko may mali. Sino si Kael? Nandito ka nung gabing pumunta si Pinunong Arnel. Oo. Hanggang saan ang narinig mo? Mula sa umpisa, nasa labas ka na ba? Hindi. Basta narinig ko lang. Sinabi niya sa'yong hindi kita matatanggap kapag nalaman ko ang totoo. At naisip ko, baka dahil yun kay Kael. Alam mong ayokong niloloko ako. Kaya akala ko, karelasyon mo yung Kael na yun. Hindi ko na narinig ang kasunod ng sinabi niya sa'yo. Oh, bakit tumayo ka? Gusto kong malaman mo ang totoo. Nakakunot ang noo ko habang pinapanood siyang umatras ng hakbang sa akin. Hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo niya, Miss Ami. Parang biglang nanghina yung tuhod niya. Napayo ko siya sandali at tapos dahan-dahang tumuwid ulit. Namutla ang balat niya. Yung dating warm na kulay, naging maputlang maputla. Yung mga mata niya, tumalim. Napansin ko yung mga ugat sa liig niya. Mas umumbok. Parang may dumataloy na iba. Yung mga kamay niya, bahagyang nanginig. Hanggang sa humaba yung mga kuko niya. Tapos dahan-dahan siyang umiti. At doon ko nakita ang mga pangil. Matutulis sa mga yun. At hindi na siya tao, Miss Ami. Si Amara ay isa ng ganap na. Aswang? Aswang ka, Amara? Naiintindihan ko kung matatakot ka sa akin, Leon. Tanggap ko naman eh. Kung aaywan mo na ako dahil nakita mo na ang tunay na ako. Kahit masakit, handa na akong talikuran at kalimutan ang lahat ng tungkol sa atin. Pero, bakit hindi mo pa rin ako sinasaktan? Bakit nakatayo ka lang dyan at tinitingnan ako? Bakit ka naman gagawin yun sa taong mahal ko? Leon, para lang malaman mo ang dahilan kung bakit ako lumuwas sa syudad. Dahil ayoko na sa lahi ko. Ito ang rason kung bakit ako pinababalik ng pinuno namin sa lugar namin. Dahil matagal na akong hinihintay ng lahi namin. At bawat gabi, pinahihirapan nila ako, sinasaktan. Kaya nga diba, ilang beses akong nagkasakit. Ito ang totoong dahilan nun. Napamahal na ako sa iyo, Leon. Kaya kahit halos patayin na ako ng mga kalahi ko sa ibang paraan dahil sa pagpipigil kong maging totoong anyo ko. Pinilit ko pa rin dahil ayokong saktan ka at dahil hindi ko kakayanin na talikuran ka. Kaya pala, nung sumuka ka sa banyo, parang narinig kong dumoble ang tono ng boses mo. Ito pala ang dahilan. Oo, eto nga. Pero bukod sa gusto kong makasama ka, bata pa lang ako. Ayoko na talagang maging aswang. Gusto kong mamuhay na parang isang normal na tao. Muli siya nagbago ng anyo at bumalik sa pagiging tao. At ngayon, dapaluhod dahil sa panghihina ng katawan niya. Nasaktan na naman ako para sa kanya, Miss Ami. Kaya sana, mapatawad mo ako, Leon. Kung hindi ko sinabi sa iyong totoo. Dahil kahit pagbalibalik na rin ang mundo, kahit ayoko, hindi naman maiiwasan na hindi ka matakot sa akin. Dahil sino ba naman ako? Isa lang naman akong halimaw. Sigurado akong sobra kang nahirapan sa pagtatago ng katotohanan. Hindi ko alam kung ilang beses mong pinag-isipan kung paano mo sasabihin sa akin ang totoo. Kaya patawad, Amara. Kasi naging dahilan din ako para masaktan ka. Wala naman akong planong sabihin sa iyo eh. Pero siguro, kagaya rin ng natuklasan ko noon. Kung paano nila pinatay ang mga magulang ko dahil sinubukan din nila na mabuhay ng normal, ay baka ganun din ang ginawa nila sa akin. Sa totoo lang, nung huling beses na pinagtabuyan mo ko, handa na akong bumalik sa lahi namin
Pero pinanindigan ko kung anong gusto ko at kung anong isinisigaw ng puso ko. Eto yun. Handa akong ipaglaban ang sarili ko, pati na rin ikaw, Leon. Hanggang sa kamatayan. Hindi ko alam na ganito pala kalalim ang dahilan mo, Amara. Kasi ang nasa isip ko lang naman, baka may karelasyon kang iba. At yun yung narinig ko na Kael. Sana kinausap mo ko. Sasabihin ko naman sa'yo ang totoo eh. Kasi si Kael, wala naman siya sa buhay ko. Kababata ko lang yun na may gusto sa akin. Pero hindi naman pareho ang nararamdaman namin. Kaya wala rin kwentang paghihintay niya. Gusto kasi kaming ipakasal na dalawa. Pero hindi nila ako mapipilit. Lalo na alam ko kung sinong mahal ko. At ikaw yun, Leon. Ikaw lang, wala nang iba. Patawarin mo ako, Amara. Kasalanan ko to. Nasaktan kita ng sobra. Sa takot ko na mangyari sa akin ang nangyari kay Papa. Nakalimutan ko ng lahat ng kabutihan mo sa akin. Naiintindihan naman kita. At alam ko rin na ngayon na alam mo na ang totoo tungkol sa akin. Bago ka pa may sabihin, tanggap kita. Mahal kita, Amara. Kahit ano ka pa. Kahit aswang ako. Kahit ikaw pa ang pinakamasamang tao sa mundo, Amara. Mahal na mahal kita. Sinunggaban niya ako ng halik na agad ko namang sinuklian. It was intense. It was full of love and passion, Miss Ami. Si Amara lang talaga ang tanging babae na hinalikan ko sa labi. Yun ay dahil sa kanya ko lang naman kayang iparamdam ang pagmamahal ko ng lubusan sa pamamagitan ng halik. Nung gabing yun, tuluyan na may nangyari sa amin. She gave me her innocence and made me the happiest man in the world. Walang makapapantay sa sayang ipinaramdam niya sa akin, Miss Ami. At ang tanging gusto ko na lang na mangyari ay makabawi sa lahat ng hinanakit na binigay ko sa kanya. After a year, nagpakasal kami. Hindi ko na siya hinayaang makawala pa. Hindi na rin siya tuluyang bumalik sa lugar nila sa takot na hindi na makauwi sa akin. Kaya bilang asawa niya, gagawin ko ang lahat, maprotektahan ko lang siya. Kung may natutunan man ako sa aming dalawa, yun ay ang magkaroon ng proper communication. Dahil minsan, kapag marunong ka lang makinig, ay magiging madali ang lahat para sa inyo ng asawa mo. Ika nga, happy life, happy wife. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Miss Ami. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. All the love, Leon. Hi po sa inyo mga ginigiliw namin tagapakinig. Kamusta naman kayo dyan? Kaya pa ba? Anong masasabi niyo sa kwento ni Leon at Amara? So far, masasabi ko hindi lang ito basta kwentong pag-ibig at aswang, kundi punong-puno rin ito ng sakripisyo at tiwala. Kung kayo ang nasa kanilang sitwasyon, kaya nyo ring bang ipaglaban ang taong mahal nyo kahit alam nyo ang lahat ng panganib na kakaharapin nyo? Ano kayang gagawin nyo? Susuklian ba ninyo ang bawat pagmamahal at tiwala? O hahayaan nyo na lang na lumipas ang pagkakataon? Paano nyo ipapakita ang totoong pagmamahal sa taong espesyal sa buhay nyo? I-comment nyo nga sa baba at babasahin namin yan. Hanggang dito na lang po, ito po ang inyong lingkod, Miss Ami. Please like, share, and subscribe Miss Ami Aswang Love Stories. Maraming salamat po.